parang ang baba ng tingin sa mga fans na hindi nila nakikita na dinadaya na parang sige dayain na natin to, game fix na natin to, na as if na yung mga fans ay walang agency to decide. Ano agency mo? Wala pa, nag-apply pa lang ako. What's up mga kabola? This is your media student na baller din sa gabi, Liam. And this is your number one Kobe fan, Jason. And this is the podcast where we talk about your favorite sports. As a fan, for the fans. At ito ang Courtside Chika with Jason and Liam. Yeah, episode 3, lumalaban so, tayo. Jason, last time pinag-usapan natin yung mga favorite players natin, the GOATs. The And ngayon naman, pag-uusapan natin yung broadcast experience natin. Broadcast experience, ibig ko sabihin is yung panonood natin. Yeah, fan ano ba rin? Experiences. Fan experience natin to. Na nanonood ng live and nanonood sa mga broadcast. Yeah. So, sige, tanong na kita, saan ka nanonood usually? Ng mga volleyball games ba? Ay, hindi ako nanonood talaga. Hindi talaga ako fan. Oh? Oo. Saan ba umalis ka na? Umalis na ako. Hindi, pero kung babalikan ko, nanonood ako nung volleyball talaga sa TV before. Okay, oo. Yun, talagang inaabangan ko siya kasi syempre hindi pa uso yung replay. Ay, hindi pa uso yung kunyari sa mga manonood highlights, ganun. Talagang papanoorin ko siya or sa gabi. Kasi usually naman may replay. Tama. Pero ngayon, hindi na rin ako masyado nakakanood sa TV. Pero, so, more on ano ka talaga? Inaabangan mo lang yung mga replays or highlights ka? Yes. More of highlights? Talagang ngayon, talagang YouTube na. Tama. Yung panonood ko lang live. Tapos, unfortunately, hindi ako nakasubscribe kasi sa mga networks na kailangan talaga. Streaming passes, so, ganun. Medyo naghanap tayo ng mga paraan para makanood pa rin ng live. Especially kagaya nung last PVL match na super intense finals. So, talagang pinanood ko. Kailan yan? Kahapon? Kahapon ba yun? Isang araw. Ayan. So, yun. So, ngayon, YouTube. And then, pero, ako na lang mag-isa. Yung nanonood. Parang wala na yung kasama community. ko. Yes, yung sama-sama tayong manonood. Community experience. Pero siguro gusto ko na lang sabihin din yung importance din ng social media na kahit magkakalayo kami, doon kami nanonood. Nag-uusap-usap, basically. Ikaw. Yung conversation mo online na. Online na yung conversations, yes. Ikaw naman. Sa akin naman, same sa'yo. Parang nag-rely na rin ako sa YouTube. More on highlights din ako actually. Except pag like, nasa bahay lang ako, tapos nagkataon may game ng Lakers or something, manonood ako. Kasi parang minsan lang naman. Tapos, kapag nanonood ako ng Lakers games, nanonood ako sa NBA kasi may tinatawag na League Pass. League Pass, Yun yung parang streaming service ng NBA basically. Parang good for 1 year or 1 season. 1 year siya basically. Pero mahal yun, as in crazy yung nasa mahal. Magkano? As in, magkano ba yun? 3K plus ata. 3K. Tapos pero lahat din ng match. Lahat ng games pwede mong panoorin. Okay. As in, of all teams, lahat ng mga replays pwede mong panoorin. Okay. Tapos parang pwede siya up to 2 devices at the same time. Okay. Tapos, pero kung hindi ako nakakanood ng live, nag-rely ako sa highlights din. As in YouTube. Yun lang, yung mga search 15 minutes lang na. Ilang minutes sa basketball ba? Mga ganun din. Mga 15 minutes. Okay. So, okay. Sakto lang for my attention span na hindi na din sobrang haba. Tsaka there are instances kasi sa games na hindi super, ewan ko sa volleyball kasi may tinatawag na mga errors, unforced errors. So, hindi siya magandang panoorin. So, ine-edit out. Ine-edit out talaga nila sa mga highlights. Sa basketball, I'm not sure lang kung paano. Parang, yung usually, pag sa highlights sa basketball, pinapakita lang yung mga nakaka-shoot, yung mga maangas na plays. Like hindi yung parang regular lang na shoot. Okay. Well, yung iba, may mga ganun na mga highlights na talagang lahat ipapakita. Okay. May mga iba din naman na yung maikli lang, so mga more on crucial moments during the game lang pinapakita. Mga ganun, nag-iiba-iba din siya. Jason, nakapanood ka na ba ng live? Oo. Madalas ako nakanood ng live. Mostly UAAP. Nakanood din ako ng Gilas, ganun. Well, masaya siya. I mean, yung hindi masaya yung presyo ng tickets. Ayun din. Actually, yung presyo ng tickets, no? Yung accessibility din kasi, considering na like students din tayo. Sa bagay, siyempre, parang magkano na ba ticket ngayon? Parang ano ba yan? Scalper or yung regular non-scalper, price? Yung regular. Yung regular price. Actually, magkano ba yun? Pag UAP mura di ba? Oo. Minsan libre. Oo, depende. Pero pag
pro na, parang medyo nagkamahal Mas na. nagiging mas mahal siya. Like, ang alam ko ata sa PVL, nasa 550 pagka patron. Upper box is 400 and then lower box pala 400 and then upper box is 150. Saan ba usually ginaganap ng games ng Usually PBA? ginaganap sa Araneta, sa Okay. MOA, and sa PhilSports Tama, Arena same. sa Pasig. Same lang naman yung mga PBA, ganyan din. Pero alam nyo yun, pero maano pa rin talaga, magastos pa rin talaga pag nanonood ng live. Oo, kaya I mean, considering na like, ang daming everyday na mga gastusin ng mga tao. Even though sports fan ka na at gusto mong manood ng game live, Oo. I don't think na unless kayang-kaya mo talaga. Tsaka, of course, hindi lang naman natatapos dun sa sa live sa game tickets. Oo. Sa tickets yung Madami presyo. kang Meron din yung kanya pupunta ka, magkano yung travel cost mo, transpo mo, bilang mga taga Rizal. bilang mga taga Rizal, 'di ba? Tapos yung food, yung sa drinks. Loob, mas mahal pa yung mga pagkain sa loob. Tsaka bawal magdala from the outside, 'di ba? Oo. Nako. Pero feeling ko naman may reason yung ganun, yung sa food and beverages. For logistics or siguro for business, Siyempre, din. Mang profit din sa kanila. Of course. Pero ayoko din, I mean, besides sa live experience, Mm. kunwari, sinabi ko kanina yung streaming service ng NBA, umabot ng 3K, isipin mo, para makanood lang ng Streaming. game. Oo. Ayun din yung mahirap actually nowadays. Parang parang ang dami mong kailangan na bayaran para makanood, even sa broadcast. Kasi Actually, hindi naman lahat nasa free TV, kunwari, sa mga games. Saan ba pinapakita games ng sa volleyball? One Sports, siguro ang nakakainis lang din, while maayos na yung stream, ay yung quality ng HD broadcast, naman, actually. HD na, Oo. okay na, maganda yung angles, ganito, ganyan. Yung accessibility lang talaga Oo. na talagang na yung mga tao Nag-rely. napipilitang mag-resort sa Tama. illegal streaming. Oo. Ganun. Kasi dati noon sa ABS-CBN, nung meron pang ABS-CBN Sports, Mm. nandun lahat eh. So, papanoorin mo na lang. Minsan nagla-live sila sa Oo. YouTube. Ganun. Oo. So, ngayon, hindi pag nag-search ka sa YouTube, PVL today, Highlights lang yan. makikita mo na lang wala yung live stream. Oo, wala talaga. Kahit sa PBA dati, pinapakita pa nga yung mga games dati ng PBA sa YouTube or sa Facebook. As in, live stream. Diba? Official na live stream ng PBA yon. So dati, talagang, let's say, nag-scroll lang ako sa phone, may magna-notif na live, ganyan-ganyan. So parang ako, as a fan, may entice ako na, okay, panoorin ko to. Kasi live. And nowadays, kunwari, kailangan mo mag-subscribe sa, Pilipinas Live app. Sa Pilipinas Yun. Live app. Para Subscribe makanood ng now to Pilipinas Live app. Oo, sa lahat ng mga courtside na mga Diba? spill. Oo. Nakakalungkot lang din kasi sa international leagues, for example, ako, I watch Turkish League. Talagang nakikita ko doon, mag-search lang ako doon, Turkish League. Lalabas live stream, maayos. As in official from the league? Official talaga from the league. I see. Sa Philippines naman kasi, while I do appreciate yung fast upload ng game, Iba pa rin kasi ng buong live. game, iba pa rin yung live eh. Kasi hindi lang yung kaba na hindi mo alam yung mangyayari. Kasi pag papanoorin mo yung replay, alam mo na yung result Oo. most likely. Ako nga minsan pag replays, ako lang ba, kunyari yung favorite team ko yung naglalaro, Mm. ang papanoorin ko lang na Panalo. replay, yung panalong set. Oo, syempre. Oo. Yung pag natatalo, ayoko panalo, gusto ko panalong skip set mo, lang sila. skip. Oo. Tapos minsan pag yung mga panalong match, siguro pinaka-favorite ko yun is yung pag nanonood ako ng UAAP Season 81, wherein nanalo yung Ateneo versus UST. Ilang beses kong pinanood yun. Yung championship nila kasi wala na yung ibang players like sina Alyssa Valdez. Pero ibang generation na. Tama. Pero naipanalo pa rin nila, 'di ba? Gets. Tsaka alam mo, isa ko pang frustration in terms of coverage na sports. Parang may mga specific lang ng mga players na laging pinag-uusapan. Yung isang joke nga dyan sa NBA, let's say may isang magaling na player na parang let's say basta may random na player. Tapos laging yung tanong is, but how does this affect LeBron's legacy? Laging ganun. Laging parang nakasentro pa din sa isang player talaga. Kunwari ito yung pinag-uusapan na player, pero si LeBron, iahatak mo pa rin na, anong To the kinalaman yun? equation. Oo. So, yun yung frustration ko rin. Even in local leagues na yung mga specific lang na mga teams. Parang, mga inaano. it's giving, parang it's giving politics din sa Philippines na naka-rely on personality. Tama naman. Diba? Tama Personality naman. politics, diba? I mean, kung titignan naman, parang ang sports, isa siyang ano ba tawag doon? Personality driven. Yeah, oo. Diba? Tsaka parang isa rin siyang, represent din naman niya ang tunay na mga nangyayari sa mundo. Ganun. May nabasa ko sa Twitter noon na parang sinasabi, bakit daw yung UAAP volleyball, women's volleyball ngayon is hindi masyadong exciting panoorin.
sabi nung may isang nag-Twitter user na nag-analyze na noon kasi merong distinct personalities ang team. Okay. Like for example, Ateneo was known for buhatera ni Valdez. Ang Lasal, blockings and service. Okay. Tapos ang May mga Adamson, traits, kumbaga. may mga certain traits talaga per team. Okay. Parang kung napanood yun na yung Haikyuu. Di ba meron sa Haikyuu na dati ko, yung magaling mag-block. Okay. Meron yung magaling na opposite player sa kanya nakarelay yung team. So same with that before, like merong certain characteristics yung mga teams na nag-eentay sa mga tao na manood sa kanila and to root for them. So, nowadays parang wala nang ganong edge, kumbaga. Parang ngayon kasi, masasabi mo while about that? the level of competition talagang tumaas, no? Nagkaroon na na-blur na eh. Na-blur na yung skill set, yung skill advantages ng mga team. Like, lahat ng teams magaling na mag-block, lahat ng teams magaling na mag-attack. Okay. It's just that yung mga errors na lang, yung mga more on personalities na ulit yung mga bumabalik, Okay. na nawawala na yung identity ng team. So parang nagiging ano na siya, homogeneous Yes, mixture. nabablur out na yung mga clear distinctions nila. Kaya parang ngayon, okay, laban sila si ganito, parang same lang sila, ganun. Kaya parang before daw, mas exciting, especially nung mga UAAP season 76. Pero ikaw ba, agree ka doon na mas exciting dati? Or baka naman dahil lang nostalgia lang na, kasi nung panahon ko, ganito yung nangyayari. I kinda agree din naman to an extent. Talaga namang tumaas yung level of play ng mga teams. Okay. And siguro kasi laging talo yung Ateneo ngayon. So, naririnig ko nga na hindi namimiss ko na masyadong yung glory days glory ba? days ng Ateneo, gano'n. Tapos, meron ka bang memorable na panonood ng live? Live? Siguro isang memorable na live sa akin na medyo mas recent. Nung pandemic, Okay. 2020. Bawal ba nun na? Hindi. Ano ba? As in live na Live on watching, ground? on ground. On ground. Siguro nung ano ba? Besides yung kunento ko dati na Kobe, recently nakanood din ako ng Gilas nung last year na World Cup. Nandito sa Pilipinas. Mga ibang Unfortunately, teams. puro talo yung mga pinanood ko Ayun again. Pero parang ang saya niya kasi yung mga international na players, nandito sila naglalaro. Yung mga napapanood ko lang dati sa TV, nakikita ko sila up close and personal. So even though talo, more on yung experience na lang, na in-enjoy ko na lang. Nandun sila, yung na humihinga tayo ng kaparehas ng tsaka kasi, pollution nila. Yung Gilas kasi nun, meron silang NBA player nun, si Jordan Clarkson. Yung Phil-Am. Philippines yun, Philippines. So parang iba rin yung feeling na, wow, may NBA player tayo, napapanood ko siya live. Sa Araneta Coliseum, minsan mo lang masabi yun. Tsaka ang saya din na parang, ako mas favorite ko ang Araneta over MOA. Oo. Feeling ko ano na rin talaga, nostalgia talaga yun for me. Tsaka logistically speaking totoo. Mas malapit. Parang mas malapit, mas madaling mag-commute. Tsaka mas madaling hindi nakakatakot kasi sa South, like sa TAF, sa MOA. Parang after ng MRT, hindi mo na lang gagawin mo. Asan ang MOA dito? Mga ganun ba? Hindi, tsaka ang napansin ko rin sa MOA versus Araneta madaling makapasok sa arena mismo. Sa MOA ang weird, parang maghihintay pa sila ng a certain time bago sila magpapasok. So parang pawis na pawis ka na sa labas. Bago pa maglaro, pawis na pawis ka na, ganun. Wala pa nangyayari. Wala pang action na nangyayari. Ito may share ako. Ewan ko tuwing nanonood ako ng live game, mag-isa ako. Oh? Oo. Okay. Even yung first time kong panoorin ng Ateneo Lady Eagles sa, I think, Shakey's V-League na saan yan? collegiate. Hulaan ko sa may sa may San Juan Arena, no? Hindi, siya, sa Phil's. Phil Sports? Ay, sa San Juan Arena. Sa San Juan, yes, legendary San Juan Arena. college. Legendary San Juan Collegiate Arena. League Arena yan. Yun, so parang sabi ko, sige panoorin ko. Tapos mag-isa ako. Mag-isa akong panonood. Tapos even nung nandito yung Alas, Pilipinas. Okay. Ayun yung parang tournament na international. Mag-isa rin ako pinanood. Ang funny nga kasi, I was supposed to have a date nung time na yun. Yan ang courtside chika. May courtside chika to. So, meron akong ka-date dapat nung time na yon. Okay. So, nanood kami. Unfortunately, nung morning pa lang, he had to cancel. So, nag-cancel siya. Sabi ko, sige, okay lang, I understand. Tapos nung gabi, natapos yung game. And of course, syempre, nag-update ako after na nung game. Pauwi na ako. Doon ko nalaman na yung date kong pa lang yun, may jowa. Diba? Courtside chika talaga. Kaya courtside chika. Medyo wild yan, May jowa. So, nagulat ako na parang kinonfront ako nung jowa na, hoy, ikaw kabit ka. Ha? Kabit ako? Sabi ko,
nanood lang ako ng volleyball, naging kabit ako. Oo nga eh. 'Di ba? So parang okay. So parang hindi ko na pinush. Anong Oo. laban ng Pero nag-enjoy ka pa rin manood ba? Or ano, na-ruin ba yung experience mo? Nag-enjoy ako kasi nanalo ang ng Ayun naman if yung I'm not mahalaga. mistaken, At least nanalo ang alas. At least nanalo. Tsaka Okay. sa ano yun ginanap sa Field sa sports. sa TAF, may Coliseum sa TAF. Okay. Rizal alam ko Rizal yun. Memorial Rizal Coliseum. Memorial, tama. So very small lang yung venue. Pero while it's amazing then to have to go on self-dates na mag-isa ka manonood ng live, iba pa rin yung may kasama kang friends for me ha. Yung may kachikahan kang kabanter ka na, ang galing, ang galing. Kasi Pero pag time na ganyan ba, yung pag nanonood ka na mag-isa, I mean, syempre, kasama mo pa rin mga fans na kasama ko pa rin. Yes, same team. wavelength. Parang mas na-feel mo ba yun kapag kasama mo sila na, kahit mag-isa ako, okay lang kasi puro mga kakampi ko naman, quote-unquote. May ganun namang feeling. Pero kasi syempre wala kang kakilala sa kanila. Parang so awkward pa rin talaga. So medyo awkward pa rin Oo. talaga. Tapos sila, they were in groups, Oo. 'di ba? Pero kaya, for me guys, magsama kayo ng kaibigan nyo pag manonood kayo. Huwag kayo manood na mag-isa. Well, self-dates are okay. Parang maganda pa rin talaga na manood kayo ng may community kasama. ka pa rin na kasama. Na may community Bigger kayong kasama. with the fans and smaller kasama. Oo. Tsaka syempre yung mga small talks, di ba? Oo. Hindi ka naman pwede makipag-small talks sa katabi mong nanay. Tama. Oo. Di ba? Mother, anong chika? Mga ganun, di ba? So, tanong kita, Liam. Kung, syempre pwede-usapan na natin yung experiences natin as fans. Kung meron kang pwedeng baguhin na like, sa system na kumbaga, in terms of panonood pa yan or sa live watching, anong gusto mong baguhin for you? For me, Miss Hindi. Universe ba Miss to? Universe pala to. Uh-huh. Hindi, para sa akin talaga, accessibility talaga yung pinaka gusto Oo. kong magkaroon ng In change terms right of now. live or anong Accessibility or both kasi sa live, mahirap makakuha ng ticket. Scalper na naman. Though I bagsak mo lagi, appreciate the provincial games na ginaganap sa ibang malalayong sa probinsya. Rizal. Sa Rizal, sa Inares Arena, o kaya naman sa mga Inares Batangas, Arena sa Center. Laguna. Oo. May mga ganyang mga provincial games. Talagang nakakatulong siya to expand Tama. the sports itself. And at the same time, parang iba rin kasi yung impact ng sports entertainment. Aminin natin, di ba? Oo. Na hindi lang siya natatapos dun sa isang game. Mhm. Talagang it builds community. Tsaka kahit naman walang game, may nangyayari pa rin naman sa sports. Oo, with the of course. athletes. Susundan mo Lalo pa rin na naman yung yan eh. movement ng athletes, di ba? Oo. Per team. Tama, oo. Di ba? Ikaw naman, Jason, ano yung parang gusto mong mangyari sa broadcast natin ng sports? Especially basketball, no? PBA. Na medyo, balita ko, medyo humihina daw ang popularity. Oo. Kasi naman, well, sister teams yung feeling kong factor nun na may mga pare-pare sa owners. Pero okay. ibang usapan na yan. Pag-usapan ko ngayon yung media coverage na lang. Siguro parang yung gusto ko lang sana is maging equal din yung pag-cover sa mga lahat ng teams and players. Hindi lang nagko-cover lang specific na mga players na paulit-ulit na lang talagang ipipilitin pakain sa'yo na, si Lebron pag-uusapan natin ngayon, wala kang choice. Parang ganun. Kasi, I mean, throughout the world, hindi na naman sa Pilipinas, ang daming mga magagaling dyan. Okay. Na like, deserve rin naman makover pag-usapan. Actually, tama. Tsaka parang, yung mga kino-cover na lang kasi ngayon, sobrang nonsense na mga topics na parang Like, lagi na lang do go. they... I mean, tayo pag-usapan natin yun, pero as fans lang naman Okay. tayo. Oo. Parang more on personal lives. Hindi, more on about the game itself. Na parang, ito ginawa niya sa game na to, maangas to. Sana gawin niya ulit. Parang okay, may ganun. conversation. Pero 'di ba may mga allegations din na parang game fixing sa basketball? Oo, ano na yan, matagal na issue na yan. Matagal na Siguro kahit issue. mga 70s, 80s pa yan. Hanggang oo. ngayon, Siguro nga, nagpe-persist pa rin siya. Pero And- more on the na yan, hindi naman, other leagues na PBA. Parang hindi ko masyadong And narinig it's sa PBA. quite sad lang kasi 'di ba parang ang baba ng tingin sa mga fans na hindi nila nakikita na dinadaya na parang sige dayain na natin to, game fix na natin to, na as if na yung mga fans ay walang agency to decide. Agency? na- Agency mo? Wala pa. Ka-apply pa lang ako. Hindi, pero walang agency na parang to decide na, tsaka at the same time, sports entertainment, kailangan mag-deliver ng best games pa rin na Oo. talagang may entice ang mga fans na manood at supportahan pa rin yung mga teams nila. Tsaka yung sa coverage ng media, yun na nga, na laging same players, same yung way of talking about the players. Yung feeling ko, gusto ko rin sana na mas, pa siya, mas technical yung about the tama. games itself. Kasi, ma-appreciate yun ng mga teams itself. Tsaka siguro, last na lang din na parang gusto kong i-share sa mga manonood natin is that it
all boils down pa rin talaga to politics for me. Yeah. Na parang ang laking impact ng politics when it comes to sports na hindi lang siya natatapos sa media. But politics, because minsan hindi nagkakaroon ng grassroots development, 'di ba? Tapos kulang ang facilities, Yeah. kulang ang equipment, kulang ang training ng mga coaches. Mm. So how do we expect na mag-deliver Yeah. ang ating mga To the sports best quality. team, 'di ba? Kung Yeah. palaging dala ng private sectors, 'di ba? Kaya kailangan talaga nating kalampagin ng mga government natin. Yeah. Especially if we want to have players, athletes na hindi lang sa volleyball and basketball, Oo, 'di ba? Kahit sa ibang Kahit sa ibang din. sports, 'di ba? Yeah. Ito na nga ang ating final buzzer. Ayan, nag-buzzer na talaga for real. Unfortunately, this is the end of the road for our podcast. Ano naman yung parting words mo, Jason, sa mga viewers natin? Sana nag-enjoy kayo as much as makipagkwentuhan kami sa isa't isa. And sana subaybayan nyo pa rin ang aming mga susunod na episodes. Kala mo Yes, talaga. talaga naman, 'di ba? Let's see. Pero with that, go ahead, Liam. Ako naman, ang final words ko sa ating viewers ay patuloy natin suportahan ng atletang Pilipino. And at the same time, let's empower ourselves, no? Hindi lang tayo fan lang, pero fans tayo. Hindi lang tayo fans lang, fans tayo. Tama. Na meron tayong collective power to change the system, to change kung ano yung kalakaran natin sa industriya ng sports. Entertainment. Yeah. Ayan. And there you have it. Thank you guys for tuning in sa aming Courtside Chika, no? Again, I am your... Ano sabi ko kanina? Kahit ano na lang, ikaw na bahala. Walitin mo na Again, ito po ang inyong Shanghai Princess. Shanghai Princess Liam. And this has been your number one Kobe fan, Jason. And this is the podcast where we talk about our favorite sports. Bakit by the fans for the fans? Where we talk about favorite sports. Where we talk about our favorite sports. As a fan for the fans. At ito ang Courtside Chika with Jason and Liam. Bye!